tungkol po sa mga yung sa Leviticus 11 na pinagbawal ng mga maduduming pagkain. Ano po ang tama doon? Susundin po ba natin yun o wag na po? Hindi. Yun naman para sa Israel. 11:1, sabi niya, para sa mga anak ni Israel. Pero para sa Kristiyano, 7 ng Mark. Pakinggan. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya wala nang bawal ngayon na baboy o kamelyo. Hindi bawal yun. Ano po yun? Ibig niyo sabihin, nung pinagbabawal ng Diyos sa Israel yon, ano po kaya ang ibig niya sabihin doon? Gusto niya lang ipagbawal o... No. Anong sabi ron, because of his reason na nakalagay sa Biblia, Madumi. karumal-dumal sa inyo, marumi, sabi niya. Marumi in what sense? Oh, yun ho. Oh, what sense? We have discovered it now. Science has successfully analyzed the detriments of eating pork, especially its fats. Po. Yun ang sinasabi ng Diyos na dumi. Kasi, di ba nung araw, wala pa naman silang modern medicine, ano? Hindi pa nila alam na yung cholesterol sa baboy, maaaring magpakipot sa mga blood vessels mo, wala naman noong aldactone, wala namang calci block noon, di pa natituklasan niyan kung ano-ano na yan. Kaya pwede na pong kainin yon. Alin? Yung mga baboy, gano'n. Hindi, meron na tayong knowledge of modern science. We have known na kailangan iluto natin yung taba ng baboy at least mga 20 minutes. Opo. Because less than 20 minutes, maaaring mabuhay yung mikrobyo na nagkokos ng cirrhosis of the liver, di ba? Opo. Kaya, kung meron tayong modern, alam ng Diyos na magkakaroon ng modern science. Pero yung apekto nun, kung hindi ka magbabaksin, ganun din po, katulad ng Israel nung araw. Kung hindi ano? Kung halimbawa po, hindi mo gagamitin yung mga gamot, all natural ka, katulad ng mga Israel noon, ganun pa rin yung apekto ng baboy sa katawan ng tao. Hindi naman. Kasi sabi sa Biblia, unang-una nating reason dyan yung sinabi sa Pablo na nilinis ng salita ng Diyos. Nilinis at ng niya yung pananalangin. Ng pananalangin. Nilinis niya yung baboy. Lahat ng marumi. Nilinis niya. O kasi ang sinasabing nilinis yung marumi. Yung baboy, hindi na katulad ng dati. Yung baboy nung panahon ng Israel, hindi na katulad ngayon. Oo, alam mo nung baboy kasi nung araw, scavengers yan eh. Oo nga po. But now, swine are raised in such a way that they are no longer scavengers. Kasi po, Hindi na sila scavengers na naghahanap ng basurang malalamot. pero pag pinakawalo yung baboy, yung nature niya, ganun pa rin. Oo, siyempre. Okay. Pero merong modern way of raising swine. Oo nga po. Kasi po, ang pagkakaintindi ko, kaya niya pinagbabawal yun, hindi lang dahil sa madumi sa tao. May sa ecology balance, gano'n. Hindi, maraming reasons behind. Oo nga. Pero the first and foremost of all the reasons is divine reasons. Di ba? Opo. Pero yung sa ecology balance of ecology, yung sinasabi niya, ito kainin nyo, ito wag niyong kainin. Wala po kayang ecological, yon? Hindi ako nakakakita ng ecological reasons para ibawal ng Diyos ang baboy, ano? Hindi niyo po napag-aralan sa inyong samahan. Wala po kayong ni-research kung halimbawa, baboy, ba't pinagbawal ng Diyos to? Kaya ng kahit anong... Ni-research nga namin eh. Kaya lang, hindi ako naniniwala may ecological reason. Hindi po kayo naniniwala. Alam mo kung bakit? Kasi, siguro dapat alamin natin kung ano ba ibig sabihin ng ecology. Oo nga po. Di ba? Opo. Ang kahulugan ng ecology, yung maintenance ng proper flow of nature. Yun. Di ba? Ano naman ang mahahamper sa balance of nature if you eat pork? Hindi lang naman po pork eh. Katulad yung sa Manila ba, yung mga tahong pinagbabawal nila kasi masyado ng maraming pollution. Kaya ang nangyayari, kinakain kasi ng tao yung tahong na ipinagbawal ng Diyos, kaya dumami yung pollution. Ganun po ang ibig sabihin. Hindi. Hindi kaya dumami yung pollution dahil kumakain tayong tahong. Hindi naman po. Hindi Kaso, ganun. yung tahong kumakain Hindi nagpaparami ng pollution ng tahong. Hindi po yun ang ibig sabihin. Actually, ang tahong nagko-contribute para mabawasan ng pollution sa dagat. Alam mo ba lahat ng seashells? Nagme-maintain ng ecology. Opo, katulad ng mga... Kaya hindi masama na kumain tayo nun. Kasi pag ang isang certain species dumami dahil hindi mo kinakain, dun nga masisira yung balance of nature. Ganun po ba? Oo. Sige ba? Oo, pag hindi tayo kakain ng ng isang kagaya ng baka, tinan mo
Sa India, ang baka hindi kinakain, kundi dinidiyos. Tamo, nagkakagutom sa India, tao namamatay, baka ang dae-dae. Oh, mali. Oo nga po. Walang ecology dahil hindi sila kumakain ng baka. Ay, tinan mo rin sa Pilipinas at kumakain tayo ng baka, mas marami tao kaysa sa baka. Hindi, ang ibig ko Di sabihin, ba? kung naumpisahan yung sinabi ng Diyos, naumpisahan nating sundin yon, palagay niyo po mangyayari ngayon yung madudumi at maraming sakit? Kung naumpisahan nating sundin yon, o baliwala po yon? Alin, hindi ko Ibig sabihin, kung sinunod po natin yung inutos ng Diyos noon ng mga kinakain na huwag niyong kainin to, kung sinunod po kaya natin yon, mangyayari po pa rin kaya yung mga sakit na yun? Mangyayari pa rin. Saka yung pollution, Mangyayari pa. Tingnan mo sa Israel. Sumusunod sila sa sinabi ng Diyos, pero meron pa rin may mga sakit sa kanila. Opo. O may pollution pa rin. Kasi, ang kailangan sa tao, takot sa Diyos eh. Pagkilala sa Diyos. Yun ang pangunahin doon. Merong divine reasons ang pagbibigay ng kautusan. Sometimes, ang kautusan, makikita mo, for reasons of charity. Sabi ng Diyos, pag nakita mo yung dukha, walang makakainin, pakainin mo. Opo. O, di ba? Charitable ang reason nun. Para naman yung dukha, wag mapabayaan. Pero meron namang divine reason. Sabi ng Diyos, yung dugo, wag niyong kakanin. Oo. Ibinigay ko sa inyo yung Kasi dugo alam din naman para ano, tumubos ng inyong kaluluwa sa dambana. O, edi hindi naman charitable ang reason nun. Oh, Kundi yung- ang reason nun, divine. Oh, yung Kaya divine may na yun. iba-ibang intent yun. Yung divine na yon, na pag-aaralan nila ngayon, yung dugo nandun lahat yung dumi ng kahit na anong nilalang. Kaya nga po hindi niya pinapakain, hindi lang po yung divine reason. Ang sinasabi ko po, Oo, lahat naman ng reason nandun. Pero the foremost reason is the divine reason. Pero yung- Wala naman tayo dapat pagtalunan doon. Sinasabi ko na sa'yo kanina pa eh. Hindi, ang- The foremost reason is the divine reason. hindi, kung alimbawa, kayo po, isang samahan na nagtuturo ng mga lahat ng bagay, halos, tinuturo nyo. Pamumuhay, lahat. Yung pagkain ng baboy, dapat bang iturong, kainin nyo yan, sige, okay lang. O, bawas-bawasan nyo yung pagkain niya kasi sinabi ng Diyos yan na ganito. At madumi rin naman sa katawan nyo yan. Kakain kayo yan, pero kailangan nyo magpagamot. Ay kung hindi kayo kakain, o kaya lutuin nyo ng matagal. Kung hindi kayo kakain, hindi nyo nagagawin lahat yun. Samantalang yun na sinasabi ng Eh Diyos. wala naman kasing utos na huwag kang kakain eh. Ang sabi, pwede nang kainin. Yun ang batas ngayon. Pwede, Sa Israel, huwag kakain. Pero sa ngayon, pwede kang kumain. pwede ka nang kumain O, ngayon. kaya lang, in moderation, sinasabi sa Roma yon na kailangan mabuhay tayo in moderation. Hindi naman masama yung baboy eh. Ano? Hindi ko naman po sinasabing Hindi naman masama yun hindi eh. po madumi. Kung in moderation, hindi naman masama ngayon. Basta, kahit ano lang, kain lang. Sige, ganun. Wala tayong ganung sinasabi. Hindi, Kahit kasi- ano lang, kain lang. Wala. Anong Sinasabi ko na nga sa'yo, in moderation eh. in moderation. Di ba pagka may moderation, pwede ba naman yung pag may moderation, kahit ano lang, kain lang. Hindi ganun eh. Hindi kasi po, yung Kasi hindi salitang... mo kasi iniintindi kapatid yung sinasagot ko sa'yo eh. No? Oh, Kung naiintindihan iniintindi mo lang, hindi tayo hahaba ng ganito. O, kasasabi ko lang in moderation. Tapos biniraan mo, kahit ano lang, kain lang. Hindi ganun. Hindi nga moderation yun. Pagka Hindi. kahit ano lang, kain lang. Kasi po doon sa binasa Wala naman nyo, ako may sinabi limit kahit lahat. ano lang, kain lang eh. Moderation nga Pero sabi po ko. sinabi nyo, sir. Pero, ang sinasabi ko, Yun ang ipinapakahulugan mo doon sa sinasabi ko eh. Sinasagot mo yung pakahulugan mo eh. Oo, Kaya nga kasi- sinasabi ko sa'yo, sige, kung ginagawa ko. iniintindi mo lang, hindi mo sasabihin yun. Dahil ang sabi ko, in moderation. in moderation ang Oo, pagkain. Kailangan, moderate lahat. Hindi po pwedeng kahit ano gusto mong kainin, kakainin mo. Hindi. Halimbawa, sa akin, hindi bawal ang baboy. Eh, ikaw may sakit ka sa puso. Bawal sa yung baboy. Ako pwede kung tumikim-tikim. Eh, ikaw may sakit ka sa puso eh. Madadali ka niyan. Halimbawa, may diabetes ka, lalantakan mo 1 galong ice cream. Eh, manghihina ka at maglalambot ka niyan. So, i-exceed ng masyadong mataas yung sugar in the blood mo. Eh, alam mo naman, meron ka ng diabetes eh. Tapos lalamon ka pa sa galong ice cream. Opo, opo. Oh, kaya in nakuha ko po yung punto nyo. moderation. Bali, ang mas maganda, kakain ako ng baboy Ang mas maganda, sumunod ka sa Diyos. Ang mas maganda, wala lang pinakamaganda kung hindi ang sumunod sa Diyos eh. Kaya nga ho, sinabi ng Diyos, wag ako kakain eh. Hindi naman sa'yo sinabi sa Israel eh. Hindi, Sa applicable po Israel, yun eh. bawal ang baboy. Sa panahon Kristiyano, hindi bawal. Kaya lang, hindi naman como hindi bawal, aaraw-arawin mo ang baboy.
Okay. Miski nga yung katawan mo, tatanggi. O sige, kumain ka ng lechon ng umaga, Kasi lechon sa tanghali, lechon sa gabi, bukas lechon uli. Yun mismong panlasa mo, ayaw na, tumatanggi na eh. Kasi po, ang sinasabi O, diba? ko, hindi ko po inaano yung kung ano yung mga pagkain. Ang sinasabi ko po, nanggaling po sa bibig ng Diyos na madumi sa inyo. Ngayon, inisip ko po, ba't niya sinabi yon? Yung pala, madumi at saka may ecological balance. Kaya naniniwala pa ako sa Diyos na sinabi niya yon. Ngayon, marami ngayon, hindi sinusunod. Ang ginawa nga nila, dinomesticate nga nila yung mga baboy, dumami ng dumami, kailangan kainin na. Ganun ang nangyari. Kaya po, tinatanong ko po kayo kung anong gusto niyo. Yung nga po, sinabi niyo po, naliwanag, alam ko na po. Pero sa sarili ko po, hindi po ako kumakain ng baboy. Wag mo kaming pilitin naman, wag hindi kami kumain ng Hindi ko yung pinupilit, sir. Hindi mo, Sinasabi ko lang. sa'yo, kagaya ko, ako hindi ako kumakain ng dinuguan. Pero hindi kita pipilitin kung ayaw mo kung gusto mong kumain ng dinuguan. Wala naman akong power over you eh. Actually, the power over all of us is the power of God na yun dapat masunod. Kung ano yung sinabi ng Diyos, doon tayo sumunod. Wala tayong wala tayong sagutin sa kapwa. Sige. Ganun.